Napaisip si Adrian nang yumakap sa kanya ang umiiyak na kaibigang si Queen Elizabeth. Kanina pa siya iritang-irita dito. Kanina pa niya ito gustong ipagtabuyan kung hindi lang sana niya ito kaibigan ng halos 5 taon na rin. She's partially annoyed dahil pumalpak na naman ang plinano nilang hakbang upang mapabagsak si Skylight. Anong gagawin ko? Nanginginig na tanong sa kanya ni Elizabeth. Their last subject have just finished when a post from a dummy account, mukhang libro, ruined their day. Nagpost iyon ng mga makatotohanang ebidensyang nagpapatunay na si Elizabeth ang totoong kalaguyo ni Troy Hanston. Their sweet and romantic photos and the sensual video proved it all. Mabilis na kumalat iyon sa buong Golden University dahil nakatag ang post sa kanilang mga pangalan. Fina-follow pa naman ng halos lahat ng estudyante ang account niya. Ang isa pang ikinaiinis ni Adrian ngayon ay nadawit ang pangalan niya sa post. It's your fault kung hindi ka ba naman tangang nag-iipon ng pictures at video niyo ni Troy sa cellphone mo. At kung hindi ka ba naman sana tangang iwala pa yung cellphone mo, hindi sana mangyayari to. You're so careless. Napakatanga mo kasi. Kumukulo ang dugo niyang naninermon sa umiiyak na kaibigan. Hindi nga niya maisip kung bakit nagkataong ngayon pa nawala ang cellphone nito. Marahil ay talagang may kumuha niyon mula rito. Ann, what do I do now? For sure, ipapatawag na ako bukas ng dean. Ayokong makick out. Tulungan mo ako, Adrian. Sandaling pumikit si Ann at huminga ng malalim. Maski siya, hindi rin malaman ang gagawin. Ang naiisip niya lang ngayon ay nakalagpas na naman ang stepsister niya. Nagiinit ang ulo niya sa babaeng iyon. Naroon na konti na lang sana makikita niya na ang pagbagsak nito sa kanilang eskwelahan. Ngunit naon siya mipa. She cursed the woman silently. Maya-maya pa ay tinawag si Elizabeth ng kanyang yaya. Beth, may naghahanap sa'yo. Pinunas nito ang basang muka at saka tumayo. Pinagkrus naman ni Adrian ang kanyang mga paa habang tahimik na nag-iintay sa may coffee table. Naroon siya sa kondo ni Elizabeth. Doon siya tumatambay kapag hindi niya kasama si Kin. Hindi na kailangang itanong pa ni Elizabeth sa yaya nito kung sino ang bisita dahil lumitaw na iyong babaeng matangkad sa likod ng matandang babae. Basta na lang itong pumasok na wala pang natatanggap na permiso mula sa may-ari ng bahay. Charmil went straight to Elizabeth and slapped her face hard. She almost fell. Napatayo si Adrian dahil sa nangyari. How dare you? Troy's wife cut her line. Ang nagawa na lang niya ay alalayan si Elizabeth. Don't dare me, you sluts. Sa mga subjects nyo, tinuturuan din ba kayong manulot ng taong nasa relasyon pa? O hindi talaga kayo nag-aaral? Matapang ang madiin ang tono ng boses nito. Adrian and Beth knows her, of course. Alam nilang ito ang asawa ni Mr. Hanston. Ang ipinagtataka lang ni Ann ay kung bakit pati sila ay tila idinadamay nito sa galit nito. As far as I remember, itinuturo na ang GMRC sa kinder pa lang. Good manners and right conduct. Alam niyo ba yun? Where are your GMRCs? Good manners ba ang mang-agaw ng asawa? O boyfriend ng iba? Nung una ay nakatingin pa ito kay Elizabeth, ngunit nang huling linya na nito, tumingin ito kay Adrian kaya naningkit ang kanyang mga mata. Mukhang may alam ito tungkol sa kanya. At hindi na siya magtataka kung malalaman niyang nagkausap na ito ni Skylight bago pa man ito pumunta roon. Palihim siyang napangisi at napamura. Big cat got your tongues? Charmel smirked, then she looked lazily at Elizabeth. Don't worry, Queen Elizabeth. Iyong-iyo na si Troy. Bigkas nito na nagpaangat sa mukha ng kaibigan ni Adrian. When I heard that you already have what I couldn't give to him, sumuko na ako. Ipapaayos ko ang annulment ng kasal namin sa korte. We'll be legally separated and Troy will be completely yours. She stated softly, ngunit nagbago ang ekspresyon at tono nito sa huli nitong mga salita. Pagtiisan mo na lang dahil sa kulungan kayo magsasama.
Tumaas ang kilay nito bago ito taas noong tumalikod at umalis. Nangihinang bumagsak sa upuan si Elizabeth while Adrian remained standing, silent, but the gritting of her teeth and the clenching of her fist were visible. Sinisisi niya si Skylight sa lahat ng mga nangyayaring ito. Hindi pwedeng lumigaya ang babaeng iyon. Hindi pwede. At Faraway Club, magkasabay na pumasok sina Dylan Eros at Skylight. She wore a simple party dress and a 4-inch shoes. Her hair was curled on its end, and her face was colored a small amount of makeup and light lipstick. Napakasimple nito kung tutuusin, ngunit sa iisip-isip ni Dos, sobrang ganda na nito, para itong isang diyosa na nagbabalat kayong tao. He compared her beauty to how the goddess of beauty, Venus, has been described on the mythology books. Pwede rin niya itong ikumpara sa mga Disney princesses. Ang ganda nito ay parang kay Sleeping Beauty. Ang kutis nito ay parang kay Snow White. Ang charm nito ay parang kay Cinderella, nang ito ay i-transform ng fairy godmother. Hindi na niya mabilang kung makailang ulit na niyang tinititigan ang maamong mukha nito. Mula pa kaninang lumabas ito sa kwarto. Hanggang sa makasakay sila, hanggang sa makarating sila roon. His untarnished gaze was pasted to her, even when a crew assisted them to the table. Hindi siya napapansin ng babae dahil ang atensyon nito ay nakatuon sa loob ng club. Namamangha ang mga mata nito, na parang ngayon lamang ito nakapasok sa ganoong lugar. First time mo? Tanong niya nang ilapag na ng server ang kanilang inumin. Pinilit lang niya itong sumama sa kanya. Iniwan nila ang baby nito sa tagapag-alagang si Nympha. He took her on the club upang makabanding niya ito, upang mas magkakilala sila. Baka sakaling maging close ito sa kanya. He wants to know her deeply, to know her feelings, and her thoughts. Nang sa gayon ay alam niya rin kung paano niya ito mapatutunguhan ng mas maayos. Ngumiti ang babae at tiningnan siya. Lumagundong naman ang tunog ng pagtibok ng kanyang puso nang gawin ito niyon. She's so beautiful that he thinks he's gonna fall in love with her soon. But not so soon. Plano niya itong muna ang mapahulog sa kanya. It's my second time to be in a club. Yung first time ko, yun yung gabi na kung kailan nabuo si Eyus. Anito, bago sinimulang uminom ng beer. Dos felt sadness from Skylight voice. Naalala nga niyang sinabi nito sa kanya na nabuntis ito dahil may gumalaw ritong hindi nito kilalang lalaki. She messed up because her stepsister dragged her. Ngunit sa halip na madismaya siya sa kwento ng babae, bumilib pa siya rito. She's so brave to face such difficulty alone. Nagsisisi ka ba sa nangyari? Hindi niya maiwasang tanungin pa ito tungkol doon. Kahit ramdam niya ang pait sa mga mata nito. Skylight shook her head. Masaya ako pagdating ni Eyus. He is my life. Ang ikinalulungkot ko ay yung wala naman lang akong pagkakakilanlan sa ama niya. Ang makita na malungkot ang babae ay kalungkutan ni rin para kay Dos. He enjoyed seeing her smiling and laughing. Parang ayaw na niya itong makita na madilim ang muka. As much as he could. Gusto niya itong paligayahin. Ngunit paano? He have to think of ways. Paano kung bigla mong makilalang tatay niya? At gusto nito magsama kayo? Paano kung dumating ang araw na balikan kanya at gusto kanyang pakasalan? Papayag ka ba? Ayaw niyang makarating ng positibong sagot sa tanong na iyon. Ngunit hindi niya mawari kung bakit iyon pa ang lumabas sa bibig niya. Paano kung sumagot ng oo si Skylight? Paano yung sa kanila? Kaya ba nitong basta na lang tapusin ang sa kanila? Kung sakali, papaano naman siya? Siguro mas mabuti kung hindi na nga lang nito makilala pa ang ama ng anak nito. Ang sagot ko ay nakadepende sa mga bagay na dapat kong ikonsidera. His back instantly stiffed when his eyes met hers as she finished her statement. Isa ka sa mga bagay na yun. Natahimik si Dylan Eros habang rumerehistro sa utak niya ang sinabi ni Skylight.
Kabilang siya sa mga bagay na ikukonsidera nito sakaling makilala nito ang ama ng anak nito. Unti-unti iyong naging malinaw sa kanyang isip. Pinigilan niyang mapangiti nang maramdamang parang nakiliti siya sa dibdib. She made him thrilled, and it made him proud of himself. Nabawasan ang pangamba niya dahil kahit papaano may halaga naman pala siya rito. Yung video nga pala ni na Sir Troy at Elizabeth. Pag-iiba ng babae sa usapan. Nagangat siya ng tingin dito, dahilan upang mapagmasdan na naman niya ang maamo nitong mukha. Magkaharap na lamang sila sa table habang umiinom ng beer, kaya nasa eksaktong anggulo siya upang hindi mawala sa kanyang tingin ang nakakaakit na mukhang iyon. Bakit? Kaswal niyang tanong. Curious lang ako kung sinong nagpakalat nun. Tugon nito. May kinalaman ka ba? Magagalit ka ba kapag sinabi kong oo? May kinalaman ako. Sagot niya. Saglit siyang tinitigan ng babae bago ito tumingin sa ibang direksyon at ngumiti. Nagsimula na naman tuloy ang puso niya sa pagtibok-tibok. Nababahala na siya sa epekto sa kanya ng mga ngiting iyon. Baka hindi siya makapagtimpi at sumgaban na lang niya ito nang wala sa oras. Bakit naman ako magagalit? Nakangiti nitong tanong. Ang cool mo nga eh. Useful ka rin pala paminsan-minsan. Useful? Napangisi siya. Skylight, hindi ako bagay. Huwag mo kong gamitin. Kunwari walang biro niyang saad, but deep inside him, tila gusto na niyang mamatay sa kilig. Sige lang, gamitin mo pa ako. Anong hindi bagay? Yung pagkakasabi mo kasi parang isa lang akong bagay. Ginagamit mo lang yat. Bagay kaya tayo? Nagsasalita pa siya nang bigla siyang mapatigil. Ano? He lowered his voice as he gazed at her with anticipation. Bagay kaya tayo? Naguluhan siya kung tama ba ang pagkakarinig niya. Gayunpaman, nagpaulit-ulit ang mga salitang iyon sa kanyang utak at ang boses ni Skylight na palagay niya'y makakapagpaamo ng kahit na sinong makulit na matsing. Wala. She casually replied, smiling. Dylan Eros became slightly frustrated, but the smiling woman motivated his inside to be hyperactive. His heart, and most especially, the thing that he's hiding beneath his pants. Hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng init mula sa loob ng katawan niya. He wants her. He wants to pin her over the bed, or on the wall, wherever. But the thing is, gusto kaya nito? Yun lang. Makontento na muna siya sa pagpapantasya. Dahil kahit anong pagwawala ng alaga niyang nagtatago, pipigilan at pipigilan niya ang sariling pwersahin ng babae. Sayaw na lang tayo. Yaya niya rito. Napansin kasi niya dumarami na ang mga tao sa dance floor at umiindayog sa tugtog ng DJ. Hindi siya nagdalawang isip na ayain ito dahil tingin niya nasa maganda namang itong mood. Sumang-ayon nga ito sa pagpunta nila sa lugar na iyon, kaya bakit ito tatanggi sa pagsayaw? Ayoko. Sagot ng babae. Agad na nadismaya ang loob niya. Uupo ka lang ba rito at iinom? Tanong niya. Oo, pero hindi rin ako magpapakalasing, no? Halika, sayaw tayo. Pagpupumuilit niya. Abat naroon na sila sa club, hindi pwedeng hindi niya ito makasayaw kahit minsan lang. Hindi ako marunong. Muli nitong sagot, napasinghal siya. Tuturuan naman kita. Ayoko pa rin, ikaw na lang. Mariing pagtanggi ng babae. Looking at her no-joke facial expression, alam ni Dos na hindi niya ito mapipilit. Wala siyang magagawa. Gusto niyang ilabas ang init na nararamdaman niya. Hindi naman siya pwedeng basta na lang magpalabas doon gamit ang kanyang kamay, kaya pagsasayaw na lang ang naisip niyang paraan. Inubos niya ang laman ng bote ng beer bago siya tumayo. Okay ka lang ba dito? Nagigilty siyang iwan ito, pero anong magagawa niya? Kaysa naman mailabas pa nito ang itinatago niyang alaga nang wala sa oras. Tumango ang babae. Sige lang, sanay naman akong nag-iisa. Tila nangongonsensya pa nitong sagot,
Maya-maya ay ngumiti ito at itinulak ang kamay niya. Sige na, papanoorin kitang sumayaw. Tumawa siya. Well, kung sa club lang, kahit anong estilo ng sayaw ay pwede na. Ngunit sa larangan ng totoong pagsasayaw ay sigurado naman meron siyang maibubuga. He was a part of a dance group student during high school and college. Kampante siyang iniwan ng babae sa table nila. Sumiksik siya sa mga nagsasayaw hanggang sa makatiming siya ng isang maganda at sexing babae na ang suot ay kita ang pusod nito. Sumasayaw ito kasama ang grupo ng mga kababaihan at bakla. He held her on her waist. Nagulat ang babae ngunit napangiti ito nang sandaling lingunin siya nito. Humarap ang babae sa kanya at nagsimula silang umindak. Man, she's easy. Sisiguraduhin niyang maiinggit si Skylight at magsiselos. With both hands, he held the sexy woman on her waist. Inilagay naman ng babae ang mga kamay nito sa kanyang leeg. Their bodies were so close. Kumikiskis ang katawan nito sa kanya at napapansin niyang mas idinidiin ng babae ang katawan nito at sinasadya nitong pakiramdaman siya doon sa kanyang nag-aalborotong sandata. Maya-maya pa ay tumalikod ang babae. Iginiling nito ang bewang nito, tsaka nito itinaman ang puwetan sa harap niya. Napapikit siya, subalit hindi siya tumigil sa paggalaw. Inulit pa ng babae. Masakit na iyon sa ibaba niya. He was in the middle of controlling everything when the sexy woman faced him. She clung onto him at nagulat na lamang siya nang halikan siya nito sa leeg pataas sa likod ng tenga. Saka ito bumulong. What about continuing this dance in my place or yours? Her voice was so seductive that he couldn't think straight anymore. Malapit na siyang halikan ng babae sa labi nang biglang pumasok sa isipan niya ang nakangiting mukha ni Skylight. Then she pushed the woman away. Pagtingin niya sa direksyon ng table nila ni Skylight, nakatayo na ang babae at nakatingin ito sa kanya nang walang kaemo-emosyon. Maya-maya pa'y mabilis na itong naglakad patungong exit. He cursed silently before he quickly followed her outside. Naabutan niya itong bumibili ng yosi sa isang matandang tindera. Mabilis niyang inagaw ang isang piraso na hawak nito at sisindihan na sana. Sorry, Nay. Hindi siya magyoyosi. Sabi niya, tsaka ibinalik sa tindera ang sigarilyo. Ibinalik naman ng matanda ang 5 pisong ibinayad ni Skylight. She flashed him a fierce look. I thought you're enjoying the dance. Why did you follow me here? Her voice may sound casual, pero nakarinig siya ng kaunting galit mula sa tono ng pananalita nito. Galit ka ba? Tanong niya. Nagsimula itong maglakad sa sidewalk kaya sinundan niya ito. Of course not. Why are you always thinking na galit ako o magagalit ako? Do what you want to do, Dylan Eros. Own your own life. Hindi mo pa ako asawa para higpitan kita. Pwede mo namang gawin iyon. Tugon niya. Fiancé mo naman ako, di ba? Engaged tayo, di ba? Napahinto siya nang huminto ito, tapos hinarap siya nito. Are you taking your engagement seriously? Madiin nitong tanong. Bahagyang gumalaw ang noo niya. Yes, oo naman. Bakit ikaw? Hindi? Ikaw ang tinatanong ko. Her voice went higher. Kasi, kung seryoso ka dyan sa pagsagot mo, nang oo naman, then what did I just witness inside? You were kissing a girl. Hindi ko siya hinalikan. Oo, pero papunta na rin doon. You were sensually dancing with her, and your bodies were close. You even let her kiss your neck. Nakikipaglandian ka sa ibang babae habang nakatingin ako. Naloko na. Yun plano niyang pagsilosin lang ang babae. Galit yata ang kinahinatnan. I'm sorry. Paghingi niya ng paumanhin sa mababang boses. Sorry for what? She asked. Yung ginawa ko. Akala ko kapag nakita mong ganun na may kasama kong ibang babae, lalapit ka. Tapos hihilahin mo ko. Tapos sasabihin mong, back off, he's mine. Nakita niya itong napangisi sa disgusto. Hindi ako iskandalosa. Sandaling katahimikan ang namayani bago ito napabuga ng hangin. Dylan Eros, kung hindi mo kayang magseryoso,
Mabuti pa siguro, itigil na natin to. Kakausapin ko na lang ang mama mo na tanggapin ka na nila ulit. Nakayuko itong umikot at nagsimula muling maglakad. Hindi nakagalaw si Dos. Itigil na natin to? Paulit-ulit ang linyang iyon sa kanyang isipan. Nagalit niya ang babae. Nagkamali siya sa kanyang ginawa. Oo, ang tanga niya, ngunit hindi pwedeng sa ganun na lamang iyon matatapos. He looked up, titig na titig siya sa likuran ng babaeng naglalakad. May paraan para masuyo niya ang babae. Hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa. Paisa-isa siyang humakbang at bumilis ang kanyang lakad hanggang sa mahuli niya ang braso ng babae. She pulled her arm and turned her around to face him. Before the woman could react, he quickly leaned down to catch her lips, and their first real kiss happened. Sinampal siya ni Skylight. It's a very hard slap. 40 hours na ang nakalipas ngunit ramdam na ramdam pa rin ni Dos ang sakit ng pagkakasampal ng babae sa kanya. Bakit? Sinubukan lang naman niyang suyuin ang babae sa pamamagitan ng halik, pero bakit nagkamali na naman siya? Mangiyak-ngiyak siya habang hinahalakhakan siya ni Gia ng napakalutong. Pre, advice lang ah. Huwag mo sanang mamimisinterpret yung mga napapanood mong TV o movie scene sa realidad. Yung babaeng talak ng talak na walang preno, pwedeng patigilin sa pamamagitan ng halik. Pero yung babaeng ginalit mo, bigla mo nalang hahalikan. Sampal talagang iaabot sa'yo. Inirapan ni Dos ang kaibigan. Hindi naman siya nanonood ng romantic movies o television series, kaya anong alam niya tungkol doon? Wala siyang alam tungkol sa panunuyo ng isang galit na babae. Hindi niya nagawa iyon kay Stacy. All because he was a perfect boyfriend to that woman before. Ni minsan hindi siya gumawa ng bagay na ikinagalit o ikinakiselos ng babaeng iyon. Napaka-perpekto niyang tao dati, kung hindi lang sana siya nasaktan. Nang maisipan niyang humingi pa ng mas malalim na advice kay Gian, saka naman tumunog ang kanyang cellphone. Dinukot niya iyon sa bulsa ng pantalon niya at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang caller. Si Skylight. He stared at his phone for a couple of seconds. Sinisigurado niyang si Skylight nga iyon. At kung talagang tinatawagan siya nito, dahil kung nagkamali lang ito ng dial, papatayin din ito agad ang tawag. But then, his phone continued to ring. Sagutin mo na. Tumayo si Gian at lumabas mula sa opisina ng kanilang auto shop. Marahil ay upang bigyan siya nito ng privacy para makausap ang babae. He hesitated at first, pero bago pa man tumigil ang pagre-ring ng cellphone niya, sinagot na din niya ang tawag. What took you so long to answer? Naulinigan niya ang inis na boses nito. Subalit ang aura nito, maski sa telepono ay nagyayelo ang lamig. She asked him monotonously. Sorry, ano kasi? Sumama ka kay Melvin. Dadaanan ka niya dyan sa shop niyo. And please, magsuot ka ng formal na damit. Ha? Bakit? Saan tayo? Hello? Hello? Namatay ang tawag. Mabilis niyang tinawagan ang number ng babae pero ang sabi ng operator, the subscriber cannot be reached. He immediately ended the call. Ang weird. Takang-taka siya kung bakit pinagsusuot siya ng Skylight ng formal. Meron ba siya nun? Napaisip siya. Parang wala naman. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng busina sa labas. Dos, labas! Hinahanap ka ni Mercedes! Napapailing siyang tumayo. Paglabas niya, nakita niyang tawang-tawa na naman ang baliw niyang kaibigan. Hindi nga niya alam kung bakit at paano niya naging kaibigan ito. Ang gara ng sundo mo, pre. Wika ni Gian. Nasa tapat na kasi ng shop nila ang Mercedes-Benz ni Skylight na dinadrive ng chauffeur nitong si Melvin. Nakatayo ng tuwid ang huli sa labas ng driver's seat at naghihintay na sa kanya. Naglakad na siya palapit kay Melvin. Agad naman siya nitong pinagbuksan ng pinto sa backseat. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang umarangkada na ang sasakyan. Tiningnan siya ni Melvin sa rearview mirror, saka itong umiti. Sa garahe ni Madam Skylight. Sagot nito. Sa Golden University. Napahinto si Kin. Si Adrian ang hinahanap niya ngunit ibang babae ang nakita niya. Naglalakad dito sa pathway mula sa isang school building. He stood still beside sa mahogany tree to watch her walk in moderate to fast speed. He stood there with mouth agape.
May nagbago sa babae. Pansin niya, from being a cheerful but behaved little girl to a miserable person. Now he's seeing her as a full-grown woman. He's seeing her like a spring leaf, blooming perfectly after the fall. She had grown her hair long, black and sleek that it dances as she moves. She learned to dress herself like a real woman does. She learned to stand up, to fight, and to be strong. Admits her flaw for having a baby at an early age. She's flawlessly the perfect definition of beautiful. Bahagyang nagtago sa likod ng puno si Kin nang huminto ang babae, ngunit hindi nawala ang tingin niya rito. At first, he thought she noticed him, but then he saw her taking out her phone from her handbag. She called someone, mukha itong naiinis habang nakatapat ang cellphone nito sa tenga. After a long moment, she started speaking. As much as he wanted to hear what she's saying, the distance between them isn't short enough. She finished the call. Skylight was staring at her phone for a short time, while before he saw her smiling absent-mindedly. What's that smile for? Sino yung nakausap nito sa phone na nakapagpangiti rito? Was it her boyfriend? Napamura siya ng mahina. She smiled. He haven't seen her smiling for a while. He just saw her smile. A very simple smile. But it made him feel a weighty regret. He had no fucking idea for what he wasted until just then that he saw her smile as if she was totally healed. No, she isn't recovering yet. Sigurado siyang siya pa rin ang nasa puso nito. Sigurado siya. He wants her again, or maybe he wants her still. Sinundan niya ito. She followed her until her last subject has ended. Nawala na sa utak niya ang paghahanap sa girlfriend niya. Ang gusto na lamang niya ay makausap si Skylight. He needs to talk to her to prove himself that he still owns her heart. She followed her until she reached out the gate too. His girlfriend would never go that gate since the way to her place is always at the other side of their university. So he's certain that no one could cut him talking to Skylight. Sky. Sambit niya nang tuluyan na niya itong malapitan. She stood on the right side of the gate, looking on the left side of the road, like she's waiting for someone to arrive. She looked at him, surprised for a bit. Then darkness or sadness covered her full bright face. Kung tama ang pagkaka-interpret niya. Nasorpresa ng bahagya si Skylight nang lapitan siya ni Kin at hawakan sa braso. He looked at him with a pinch of sadness before glancing at his hand on her arm. After a while, she took his hand off. Talk to me without touching me. She voiced out in a cold tone. Hinihintay niya ang pagdating ni Dylan Eros. Kung darating man ito ng matiwasay, at ayaw niyang may makita itong hindi kaaya-aya as much as she could. She would never do the thing that Dylan Eros did the night they went to the club. Make someone jealous and turn them angry. Tinangalan niyang muli si Kin. Bumuntong hininga ito. Then he tried to touch her again. Skylight. Tell me that you still need me. Tell me that you still love me. I won't care if you have a child anymore. I won't care about the past anymore. Sabi ko, wag mo kong hawakan. She shouted but he insisted on doing so. Please, alam kong hindi ka pa nakaka-move on sa akin. Gusto mo pa rin ako, di ba? Skylight, please, tell me. Hindi, bitawan mo ko. Instead of letting her go, his hands gripped her arms tighter. Nagpumiglas siya. Let me go, Kin. Let's start over again. Tell me you still love me. I won't hesitate to break up with Adrian. Skylight, gusto pa rin kita. Sinabi ng bitawan mo siya. Another hand pulled her arm, kaya napabitaw doon ang kamay ni Kin. Dylan Eros has arrived, in a black suit without a tie. Sa tabi nito ay nakahinto ang magarang SUV na pagmamay-ari ni Skylight. He came to fetch her. Napatitig si Skylight kay Dos. He's never been that neat and fab. Busy siya sa paghanga sa itsura ni Dylan Eros kaya hindi niya agad na malayang pinag-aagawan siya ng dalawang lalaki. Literal na pinag-aagawan. Wag na wag mo na siyang hahawakan ulit, gago.
Hinila siya ni Dylan Eros at inakbayan ng mahigpit. Hindi siya nagprotesta. In fact, she was revealed with the thought that someone came to rescue her at hindi niya maitatangging minsan o baka nga madalas namamangha siya sa lalaki. Iaalis na sana nito siya doon nang subukan siyang muling agawin ni Kin. "Back off, dude. She's mine when you came," he stated as he firstly stared at the other man. Hindi nag-react si Skylight. Let them clash. May the best man win. She saw that Dylan Eros smirk with coolness. "Mali ka, Brad. Nang makilala ko siya, wala nang nagmamay-ari sa kanya. Wala ka. Wala din ang pamilya niya. Kaya wag mo kong binaback off. I claim that this woman is mine." Pinagdikit niya ang kanyang mga labi nang akbayan siyang muli ni Dylan Eros. She felt strangely comfortable, though. "I repeat," he said in between his teeth and pulled her tight. "This woman is mine." Sa pag-aagawan ng dalawang lalaki, nanalo si Dylan Eros nung araw na iyon. Skylight wasn't happy, but she's revealed. Pagkasakay nilang dalawa, siya sa front seat at si Dylan Eros sa driver's. Inirapan niya ito. They're still not in good terms. Ever since that kiss happened, hindi na niya ito pinapansin. Maybe because she's still angry, or she just can't face after what she did. Nabigla din siya nang sampalin niya ito. When actually, if she was just in her senses back then, that's the least thing she would do. She didn't mean to slap him, kaya siguro ngayon nahihiya siya. "You should have been here earlier. Hindi sana ako nakita ni Kin." Nagsimula siyang magsermon nang simulang patakbuhin ni Dos ang sasakyan. She set that thought of that kissing and slapping scene aside. They will forget it sooner. Anyway, right? "Sakto lang naman ang pagdating ko, di ba?" Dylan Eros took a short glance at her. 5 minutes pa lang ang nakakalipas nang madismiss ang klase mo. Dapat nauna kang naghintay sa akin para paglabas ko ng gate nakasakay na ako kaagad. Sagot niya kasabay ng pag-irap. She leaned her back to the seat and crossed her arms together. "Tinext mo sanang agahan ko ang pagpunta. Alam kong 5:30 ang dismissal ang klase mo kaya sinakto ko na lang." "Hindi mo dapat ako pinaghintay." May inis sa kanyang tinig. She didn't expect na kakausapin siya ni Kin. Most of all, she didn't expect that the man would tell her those things and beg her. Naiinis siya dahil pakiramdam niya pinagtripan lang siya ng lalaki. "Ba't ka ba nagagalit?" tanong ni Dylan Eros. "Affected ka pa dun sa ex mo?" "Halata ka. Masyadong halata. Hindi ba't yung huling rule ng prenup agreement natin ay mag-move on na sa ex? Ikaw pa nga mismo nagdagdag nun eh. Ngayon, sinong hindi makamove on sa ex?" She swayed her sight on him. He welcomed her gaze. Tapos, tinaasan siya nito ng isang kilay. Tumingin siya sa harap, saka siya bumuntong hininga. "Tuwing nakikita ko siya, nalulungkot ako. Pero hindi na ako nasasaktan. Tuwing naiisip ko yung mga nakaraan namin, nalulungkot ako. Pero hindi ko na siya namimiss. I was just sad because maybe I was hurt. But I can't feel that pain anymore." What she said was true. She won't hide something from Dylan Eros. She trusts him that she won't hesitate to say what she feels. "Hindi ko lang gusto yung mga narinig ko kanina. I think he's just fooling around and playing anyone's heart." He was satisfied about what he heard. Dylan Eros nodded a couple of times. Nag-focus na lang ito sa pagdadrive. "Saan pala tayo pupunta?" sabay tanong nito. "Di ba ngayon ang the mayor's night? Hindi mo alam?" "Anong? Pupunta tayo sa munisipyo?" Gulat nitong tanong. "Hindi, sa municipal hall ang venue. Sa Lee Garden Inn." "Sigurado ka? Pupunta tayo doon?" Every year iniimbitahan ako ng mama mo." "Bakit?" Napansin ni Skylight ang pagbuntong hininga niya. "Hindi pa ako nakakadalo sa kahit anong programa ng munisipyo." Sagot nito. "But it's the mayor, your father's birthday party. Matutuwa yun kapag nakita ka niya doon." Mahinahon at nakangiti niyang sagot. Daan tayo sa Bonbon Salon.
May binigay ba sa yung bag si Melvin? Oo, sa backseat. Dumaan sila sa salon. Dylan Eros waited for her for almost an hour. Paglabas niya, natagpuan niya ang lalaking nakasandal sa gilid ng sasakyan at pinanggigigilan ng cellphone. Siguro ay naglalaro ito. He was so busy that he didn't notice her for very short while. Pagangat nito ng muka, nakita niya kung paano nasorpresa ang mga mata nito na para bang nakakita ito ng isang nakamamanghang bagay. She had changed her clothes to a white nightgown. Her hair was done, and her face was being colored by heavy makeup. She used breast pump this morning, na binili ni Dylan Eros para sa kanya, kaya tiwala siyang walang maglilik na gatas mula sa kanyang dibdib. Tara, malilate na tayo, sabi niya, pero hindi gumalaw ang lalaki. He stood there, open-mouthed and absent-minded. Titig na titig ito sa kanya. Ano? Tanong niya rito. Sakalang ito natauhan. He opened the car for her and assisted her in the seat. Marami-rami na rin ang mga guest pagdating nila sa third floor ng The Garden Inn, kung saan matatagpuan ang function hall ng venue ng party. Pagpasok nila sa loob, ngumiti ang mga mata ni Skylight sa simpleng dekorasyon. Napakaliwanag ng buong hall. Tumutugtog ang mellow music. May mga flower decorations, mga puti at light brown na tela ang bumabalot sa bawat cocktail table. Simple lang, pinagarbo lang ng mga guest na nakasuot ng mga mamahaling gamit, mula ulo hanggang paa ang paligid. Napansin niyang hindi mapakali ang katabi niya, kaya ipinulupot niya ang kamay niya sa braso nito. Ngumiti siya nang tingnan siya ng lalaki pagkatapos nitong sumulyap sa kanilang mga kamay. He looked tensed, sabi niya. Tumango ito tsaka pinaglandas ang mga mata sa kabuuan ng hall. 1% lang ng mga tao ritong nakakakilala sa akin. Oh, edi mabuti, hindi ka nila pagkakaguluhan. Sagot niya, ngumiti siyang muli at hinila ang lalaki. Target niyang makakuha ng cocktail table sa bandang likuran. Ngunit ng halos 5 hakbang na lang para maabot nila ang isa ay may humarang sa kanila. Skylight, you're here! Bahagya siyang nagulat nang makita si Estrelita, ang kanyang stepmother. Nanlamig naman ang buo niyang katawan nang may lingunin ito. Honey, Sky is here. Naroon ang daddy niya. Anong ginagawa ng mga ito roon? Hindi dumadalo ang mga ito sa The Mayor's Night nung mga nakaraan dahil kilalang supporters ang mga ong ng kalabang partido. Pero bakit nakikita niya ang mga ito roon na may magagarbong kasuotan at nakahawak ng mga baso ng wines? Sky! Napatigil si Mr. Ong at naningkit ang mga mata nito nang magawi ang tingin sa tabi ni Skylight. She held Dylan Eros' arm tighter. Galit ang nakita niya sa mga mata ng ama niya nang sa kanya na ito tumingin. Nagsimula itong mangaral sa mahina ngunit matigas na tono. Bakit isinama mo pa rito ang lalaking iyan? Alam mo ba kung sino-sino ang mga guests dito? They're the government officials and businessmen. Do you think pwede yan dito? Huwag mo naman akong ipahiya, Skylight. Nakuyom niya ang isa niyang kamao. Isa lang din po akong simpleng tao, pero nakatanggap ako ng imbitasyon galing sa Vice Mayor. I was informed na pwede akong magdala ng kaibigan. Kung alam lang sana niyang naroon ang kanyang ama, hindi na sila pumunta pa. Ang tanda-tanda na nito pero hindi pa rin ito nagbabago. Mata pobre pa rin. Ako naman ang mapapahiya sa ginagawa mo. Napakarami kong kaibigan dito, Skylight. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nakita nilang ang kasama ng anak ko ay isang... Napatingin ng may pangungutya ang matanda sa binata. Isang empleyado lang ng auto shop? Napabuntong hininga siya. Hanggat maaari, gusto niyang idepensa ang sarili niya at si Dylan Eros. Ngunit wala na siya sa kondisyon upang sagutin ang kanyang daddy. Hindi na siya umimik. Mr. Ong. Dylan Eros interrupted. Tinangala ito ni Skylight at nakita niyang nakatingin ito ng diretsyo sa matanda. Aalis na ako. Pahayag nito. She closed her eyes and breathed. Bad trip talaga. Kadarating nga lang nila tapos aalis din agad. Panira talaga ng sandali ang daddy niya kahit kailan.
Tara na. Sabi niya sabay hawak ng kamay rito. Wala na rin siya sa mood upang magpatuloy pa sa pakikipag-celebrate. Pagtalikod nila sa matanda, napatigil siya dahil nakaharap na naman niyang muli si Kin. The only difference was Adrian was beside him, holding his arms, while looking furious at her. Maya-maya pa ay ngumiti ang stepsister niya, nang napaka-plastic. "It's good to see you here, Sky." Sabi nito, nginitian din niya ito ng sarkastiko. Magsasalita na dapat siya nang biglang may sumingit na boses. Isang matandang babae ang naglakad sa gitna ni na Adrian at Kin. Pinaghiwalay nito ang mga kamay ng dalawa. Tsaka ito humakbang palapit kay Dylan Eros. Ngiti-ngiti ang matandang babae nang hawakan nito ang mukha ng binata. "Dos, apo ko, ikaw na ba ito? Ang laki-laki mo na." Hinila ng matanda ang ulo nito at hinalik-halikan sa pisngi. She saw that Dylan Eros uncomfortably smiled. "Saan ka ba nagpupuntang bata ka at wala ka sa bahay ninyo? Kadarating ko lang galing Amerika, naghihintay yung mga pasalubong mo." Maya-maya pa ay lumapit ang tingin ng matanda kay Skylight at bumalik kay Dos. "Siya na ba ang girlfriend mo?" Batid niyang marami na ang nakikinig at nakakarinig sa matanda. At batid niyang alam ng mga ito na ina ito ng mayor, maski ang kanyang daddy. Batid rin niyang nakanganganga ang mga ito ng mga sandaling iyon. "Opo, si Skylight." Nag-aalang ang sagot ni Dylan Eros. "Oh, ang ganda-ganda naman ng girlfriend mo." Binitawan ng matanda ang binata at si Skylight naman ang hinawakan nito. Hinalikan din niya ito sa pisngi. "Lola ako ni Dos. Kumusta ka, iha?" "Mabuti naman po." Nakangiting sagot niya.